Kabayan, maligayang pagbalik po sa Weather Pinas. So ngayong araw po ng Martes, October 14 na po 2025, meron tayong pinakalites na weather update sa lagay ng ating panahon. So unahin na muna natin yung update sa lagay ng ating panahon dahil meron din tayong mga aftershocks. Actually, 6 na sunod-sunod na aftershocks ang naranasan po sa Cebu at Davao region. So ngayon, dalawang low pressure area na po ang ating minomonitor. At yung isa po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So huling pagkatala po ng Pag-asa, itong bagong low pressure area na nasa loob ng ating PAR ay nandito po sa coastal water po ng Binzons, Camarines Norte. Pero unlikely po ito na maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod po na mga oras. Samantalang yung LPA naman ay minomonitor natin sa labas, nananatili pa rin po siya sa pagiging medium chance na maging isang ganap po na bagyo. At ito po, meron siyang lokasyon ngayon na 1,780 kilometers east of northeastern Mindanao. So tignan natin mabuti sa ating pinaka-live weather radar. Kung makikita nyo po mga kaibigan, mga kababayan, nandito po yung sinasabi natin na banta nga po ng bagyo na nasa medium chance. Ito yung sinasabi natin na posibleng maging malakas na bagyo. May pagbabago ho. Good news, nagbago yung kanyang direction. Kung makikita nyo, nagbago yung direction ito nga pong low pressure area at ngayon medyo tumataas yung chance na hindi ito tatama sa ating kalupaan. At ang tinitignan nating scenario dito, kapag hindi siya sumabay sa hangin ng easterlies, nakikita nyo yung hangin na yan. Yung hangin po na yan na pumapasok po dito sa Luzon at Eastern Visayas ay tinatawag po natin na easterlies or mainit na hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. So babalikan natin itong LPA na yan at yung isang LPA na nandito po sa Camarines Norte. Actually unlikely siya kaya hindi siya, wala pa siyang pinakamata. Pag sinabi kasi natin unlikely, mas mahina pa po yun sa low chance na maging isang ganap na bagyo. So possible pa rin na malusaw yan anumang oras dahil sa init o alinsangan ng hangin dulot po ng easterlies. So sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area po ng Metro Manila, dyan ho sa Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, at Oriental Mindoro, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan. Actually, kaninang umaga pa ay nakakaranas tayo ng masungit na panahon dahil po yun sa easterlies. Asahan po natin ng mga scattered rains and thunderstorms lalo na ho bandang hapon at sa gabi. Dahil yan sa easterlies. Yung easterlies po ito ho, kung mapapansin nyo yung malawak na sirkulasyon ng hangin na yan, papasok sa ating bansa, yan yung easterlies or mainit na hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon, the rest po ng Visayas ay patuloy din apektado ng easterlies. At nakikita naman natin itong easterlies na ito, matindi ang nagiging pinsala ngayon. Actually, yung mga pag-uulan, lalo na sa hapon at sa gabi, maulap ang kalangitan at minsan naman ay may mga mahihinang pag-uulan. Hindi ho consistent, minsan umuulan, minsan nawawala paglipas ng ilang mga oras. Yan ho ang nagiging epekto ngayon ng easterlies. Dito naman po sa ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers dahil ho yan sa mga localized thunderstorms. So asahan ho natin lalo na sa bandang hapon at sa gabi yung banta po ng mga pag-uulan dahil sa mga thunderstorms at easterlies. So balikan natin yung isang nakita natin dito na LPA o low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Unlikely nandito po siya sa may bandang Camarines Norte at kung makikita nyo, sumasabay lamang yung LPA na yon sa direksyon po ng hangin ng easterlies. Kaya mataas yung chance na malusaw din ito kahit lumabas kanina. At ito namang isa na LPA o low pressure area, ito yung sinasabi natin possible na banta ng bagyong Ramil. At ito yung magiging malakas daw na bagyo. Pero ngayon nakikita natin, consistent po siya at hindi siya lumalakas bilang high chance o high risk na maging isang ganap na bagyo. Maintain pa rin sa 30 km per hour ang lakas ng kanyang hangin. Alam nyo, tinitignan natin dito yung pangalawang senaryo. Kapag sumabay siya sa ihip ng hangin or sa easterlies, papalapit sa ating bansa, nandun pa rin yung chance na ito'y pumasok sa PAR pagdating po ng araw ng Huwebes at Biyernes at direkta po dito sa may North Luzon.
tinitignan natin. Bakit sa North Luzon, no? Diyan ho kasi yung direksyon ng hangin at yung mga LPA at mga tropical depression ay sumasabay lamang po sa kilos ng hangin o high pressure. So may mga chance po ganun na ating tinitignan o mga senaryo. So balikan natin yan. Dito muna tayo. Meron po tayong update ngayon sa mga aftershocks na naranasan sa ilang bahagi ho ng Cebu at Davao. So sa pinaka-latest po na update natin, sa nakalipas po na 6 na oras, marami hong naramdaman ng mga aftershocks ang tumama ho sa ilang bahagi ho ng Cebu at Davao region. 3 po dito ay nasa magnitude 5.0 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ho ng umaga. 2 magnitude naman po na 4.0 mula ang naunang listahan nito, no? Kaya ng alas 8 po ng umaga sa Bogo City at sa Manay. Sinundan nito ng 3 magkakasunod pa na magnitude 5.0 na lindol sa Manay, Davao Oriental at isang magnitude 4.0 naman sa may Cebu. So yung mga aftershocks na to malalakas, kaya nga sinasabi natin nung nagkaroon ng 7.6 na paglindol dyan nga po sa Davao Oriental, yung kasunod nun ay mga aftershocks. Oras-oras merong mahina, merong malalakas at eto na naman, bumalik na naman tayo sa mga aftershocks. So yung Davao Oriental, yung Cebu City, yung area ng Cebu, mag-ingat po tayo sa mga posibilidad pa rin na aftershocks na dulot po no, ng malalakas po na lindol. So ang kailangan natin ngayon ay manalangin, lumapit sa Diyos, ipanalangin natin na ito nga pong posibleng mga bagyo na mabubuo sa susunod na mga araw ay lumihis at hindi po direktong tumama sa ating bansa, sa kalupaan natin. At yung mga lindol naman, kahit marami tayong nakikitang update na maraming fault line sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Yung mga area na may mga chansang magkaroon ng lindol, ipanalangin natin sa Panginoon na yun ay maging mahina at hindi po matuloy. Yung iba kasi nagpe-predict agad, tas sabi nila may mangyari daw the big one o malakas na paglindol, magnitude 8.0 ito po sa Metro Manila. So wala hong makaka-predict. Walang makakaalam kung kailan mangyayari ang lindol. Wala pang aparato or sistema na ginagamit ngayon. Kahit yung pinaka-latest, pinaka-high-tech po, hindi nila na-measure kung kailan po talaga tataman direkta ang lindol. Pero alam nyo, mas maganda kung meron tayong makinaryang gano'n na nagagamit, na paghahandaan ho, nakakaiwas yung mga tao. Ang hirap nung ganito yung kalaban natin na lindol, hindi natin alam kung kailan na-atake o anong oras. Mas mahirap po yun. Magagawin man, manatili po tayong ligtas at maging updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.